Isipin, pagkatapos ng kamatayan, ang iyong katawan ay ganap na natutunaw, walang apoy, walang libingan. Walang hukay, walang apoy. Likido lamang. At ito ay ganap na legal sa ilang mga bansa. Ang katawan ay inilalagay sa isang selyadong kapsula na bakal, pinupuno ng tubig at caustic alkali at pinainit sa 150 degrees Celsius sa ilalim ng presyon. Nagaganap ang isang reaksyon na katulad ng ginagawa ng acid, ngunit mas banayad lamang. Sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, lahat ng malambot, balat, organo, tissue ay ganap na natutunaw. Ang natitira na lamang sa katawan ay isang malinaw na likido at ilang puting piraso ng buto. Ang nagre-resultang likido ay malinis, walang DNA at walang amoy, ibinubuhos lamang ito sa alulod. Ang mga buto ay dinudurog at ibinibigay sa pamilya tulad ng mga regular na abo pagkatapos ng kremasayon. Ang pamamarang ito ay gumagamit ng 4 na beses na mas kaunting enerhiya kaysa sa tradisyonal na kremasayon. Ang mercury mula sa mga dental filling ay hindi inilalabas sa hangin, ang temperatura ay masyadong mababa para doon. Sa kasalukuyan, ang pamamarang ito ay legal sa mahigit 20 estado ng US at ilang mga bansang Europeo. Ang bilang ng mga taong nagnanais na itapon ng kanilang mga katawan sa ganitong paraan ay lumalaki bawat taon. Ang ilan ay pumipirma sa mga naturang kasunduan ng maaga habang nabubuhay pa. Gusto nilang pumanaw ng tahimik nang walang apoy, walang butas sa lupa para lamang makabalik sa kalikasan sa loob ng ilang oras. Ang mga kamag-anak ay makakatanggap ng pulbos na parang niebe, mas dalisay kaysa sabon na iniwan ng kremasayon. Walang amoy na nasusunog, walang mapaminsalang sangkap. Isang tahimik at dalisay na wakas ng katawan ng tao. Paano kung sa halip na matuno ka, ikaw ay nagyelo ng napakalupit na ang vibration pa lamang ay nakakabasag na sa iyong katawan? Ganoon mismo kung paano gumagana ang paraan ng paglilibing ng Sweden. Ang katawan ay inilulubog sa likidong nitrohino at pinapalamig sa -196 degrees Celsius. Sa temperaturang ito, ang laman ng tao ay nagiging parang salamin, matigas at ganap na malutong. Pagkatapos ay pinapagana ang vibration. Sa loob ng ilang minuto, ang katawan ay literal na nagiging pinong pulbos. Walang amoy, walang sino man ang humahawak dito, ang makina ang gumagawa ng lahat. Ang pulbos ay pinadaan sa isang vacuum, sinisingaw ang lahat ng kahalumigmigan. Ang isang katawan na tumitimbang ng 80 kilo sa huli ay nagbubunga ng humigit kumulang 20 kilo ng tuyong bagay. Bago ang huling pagbabalot, ang pulbos ay sinusuri para sa metal. Ang mga aparato sa puso, mga korona ng ngipin at mga implant ay inaalis ng hiwalay upang maiwasan ang kontaminasyon sa lupa. Ang mga labi ay inilalagay sa isang kahon ng starch at inililibing ng mababaw. Pagkatapos ng 1 o 1.5 taon, ang kahon at ang mga laman nito ay tuluyang nawawala sa lupa ng walang bakas. Maraming tao ang humihiling na magtanim ng puno sa ibabaw. Sa halip na isang malamig na bato, isang buhay na halaman na kumakain ng kung ano kanoon. Ang pamamaraan ay patentado sa 35 bansa. Tinawag ito ng Swedish biologist na nag-imbento nito bilang isang pangako sa kalikasan na ibabalik ang lahat. Mas tapat pa kaysa sa pagkakahiga ng nakasara sa isang metal na kabaong sa ilalim ng isang konkretong slab. Paano kung pagkatapos ng kamatayan, maaari kang maging isang tunay na diamante at maisuot araw-araw? Hindi ito pelikula. Isang kumpanyang Swiss ang gumagawa nito ngayon at may mahabang listahan ng paghihintay para sa serbisyo. Pagkatapos ng kremasayon, humigit kumulang 3 kilo ng abo ang natitira. Para makagawa ng isang diamante, kailangan mo ng hindi bababa sa 500 gramo. Mula rito, halos purong carbon ang kinukuha sa pamamagitan ng kemikal. Ang carbon ay inilalagay sa isang silid sa temperaturang 1,370 degrees Celsius at sa ilalim ng presyon na sapat upang madurage ang isang maliit na kotse. Ganito lumilikha ang kalikasan ng mga diamante sa loob ng milyon-milyong taon, ngunit dito lamang ito inaabot ng ilang linggo. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 linggo, isang tunay na diamante ang nalilikha. Hindi ito makikilala ng isang mag-aalahas mula sa isang natural na diamante ng walang espesyal na kagamitan. Tanging isang pagsusuring kemikal lamang ang magbubunyag ng pagkakaiba. Karamihan sa mga diamante na gawa sa abo ng tao ay asul dahil sa boron na nasa bawat katawan. Para sa mga sumailalim sa paggamot sa kanser, ang bato ay halos transparent. Ang bawat bato ay natatangi sa kulay, mula halos itim hanggang transparent. Ito ay literal na bakas ng isang buhay na nabuhay na nakakompress sa ilang gramo ng solidong carbon. Ang presyo ay mula 5 hanggang 22,000 dolyar, depende sa laki. Ang kumpanyang Swiss na iyon ay nakakatanggap na ng mahigit 1,000 order bawat taon at patuloy na lumalaki ang demand. Ang ilan ay nagsusuot ng alahas na ito araw-araw. Sabi nila mas mabuti na raw ito kaysa sa pagpunta sa sementeryo minsan sa isang taon. Ang isang mahal sa buhay ay literal na laging naroon sa iyong daliri. It's yours now.
Paano kung ang iyong katawan pagkatapos ng kamatayan ay maging matabang lupa at tumubo ang mga bulaklak o puno dito? Sa ilang estado ng Amerika, hindi na ito basta legal na lamang. Isa itong negosyo. Ang katawan ay inilalagay sa isang lalagyang bakal kasama ng mga piraso ng kahoy, dayami at tuyong damo. Sa loob, nalilikha ang tamang balanse ng halumigmig at hangin. Nagsisimula ng gumana ang bakterya. Pinainit ng bakterya ang laman nito sa 65 degrees Celsius, isang temperatura na sumisira sa lahat ng pathogen. Talagang lahat ay nabubulok kabilang ang mga buto at ngipin. Sa loob ng 30 araw, ang katawan ay nagiging masustansyang compost. Ito ay nakakagawa ng humigit kumulang 800 litro ng matabang lupa, mga 2 kartilya ng maitim na lupa. Maaaring panatilihin ng mga kamag-anak ang lupang ito o ibigay ito sa mga reserba ng kagubatan. Karamihan ay pinipili ang huli upang maibalik sa kalikasan ang dating ibinigay nito. Ang pagsunog ng isang katawan ay gumagamit ng mahigit 100 litro ng panggatong. Ang pag-compost ay nangangailangan ng 8 beses na mas kaunting enerhiya at halos walang inilalabas na carbon dioxide sa hangin. Ang gastos ay humigit kumulang $5,200. Mas mura ito kaysa sa isang karaniwang libing. Tinutulan ng simbahan ang ideya na nangangatwiran na ang pamamaraan ay mas angkop para sa mga gulay kaysa sa mga tao. Sa kabila ng mga protesta na ipasa ang batas, simpleng tugon ng mga taga-suporta, tayo ay nagmula sa lupa at kailangan nating bumalik dito. Mas mabilis lamang at para sa kapakinabangan ng mga natitira. Wanna try? Pagkatunaw, pagyayelo, mga diamante, pag-aabono, ang industriya ng libing ay nagbabago sa harap ng ating mga mata. Sa likod nito ay mayroong isang tunay na problema, isa na halos walang nakakaisip habang sila ay nabubuhay. Sa kasalukuyan, mayroong 8 bilyong tao na nabubuhay sa mundo. At ang mga patay na nakahiga sa ilalim ng lupa ay halos doble na ang bilang. Ang mga sementeryo sa maraming lungsod ay opisyal na siksikan. Ang pagsunog sa isang katawan ay naglalabas ng humigit kumulang 250 kilo ng carbon dioxide sa hangin na kasing dami ng isang paglipad mula sa isang kabisera ng Europa patungo sa isa pa. Ang mga bagong pamamaraan na ito ay hindi lamang isang luho para sa mayayaman. Ang bawat isa sa mga ito ay legal na sa kahit ilang bansa. Ang tanging tanong ay kung kailan ito magiging laganap. Ang lahat ng mga pamamaraang ito ay may isang bagay na magkakatulad, ang pagnanais na bigyan ng kahulugan ang katawan pagkatapos ng kamatayan. Hindi lamang ito ilibing at kalimutan, kundi ang mag-iwan ng isang bagay na totoo at buhay. Sa US lamang, ang mga katawan ay inililibing taon-taon gamit ang libu-libong tonelada ng metal at milyon-milyong litro ng mga kemikal para sa paggamot. Ang lahat ng ito ay unti-unting natutunaw sa lupa sa paglipas ng mga taon. Marahil sa loob ng 20 taon, ang mga sementeryo na alam natin ay mawawala na. At ang pagpipili ang tila kakaiba ngayon ay magiging pinakakaraniwan. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Diamante, pagkatunaw, o pag-aabono, kahit ano pa man ang kahinatnan mo, mahalagang malaman kung ano ang naghihintay sa'yo. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, marami pang nakamamanghang katotohanan. Mahalaga ito.